Hello guys, kamusta? I'm back and yeah, medyo matagal akong hindi nakapag-post, hindi nakagawa ng video kasi maraming inasikaso. Unang-una, naubusan na ng oras sa paggawa ng mga video or paggawa ng mga clips. Kasi syempre, may mga responsibility din ako bilang isang ama na kailangan nating unahin. And then, yung asawa ko nag-aaral siya ngayon. So, yung lahat ng oras, nailaan na para sa family. Anyway guys, just give you a little quick recap ng mga nangyari. Medyo matagal ako hindi nakapag-post. Like, 9 months? I think 9 months or almost 10 months. So, yung last video ko, parang minadali na lang talaga yon kasi, kumbaga, mabilis lang na video talaga na anyway, mga 9 months yata akong hindi nakapag-post kasi naging busy nga. And then yung last video ko is like January, I think. January or February. Anyway, ayun nga. So, bigyan ko lang kayo ng quick recap kung ano yung nangyari for the past few months. So, bali nag-shutdown yung trabaho ko doon sa Very Good Butcher. And then, the good thing is, meron kaming separation pay. And nakakatuwa lang kasi yung pinagkaiba ng separation pay dito sa Canada tsaka yung separation pay sa Pilipinas, for almost 2 years na pagtatrabaho ko doon, nakatanggap ako ng almost $12,000. So, almost 2 years lang yun iisipin mo, magkano yun sa Philippine peso. So, sabihin mo na mga 300,000 for almost 2 years. Tapos yung ibang nagtatrabaho sa Pilipinas na almost 15 years na yung trabaho, ang natatanggap nila is like, what? 100? 150? But, yeah, may mga upside, may mga downside. And the good thing is, after nung mag-shutdown yung company, like, nagpahinga ako, and then, after a month, tinawagan ako nung manager ko doon sa previous company, and then, binigyan niya ako ng magandang opportunity. So, binigyan niya ako ng opportunity to be a warehouse supervisor. So, yeah, up to now, okay naman yung trabaho. And then, si Mrs. patapos na sa kanyang nursing. Pinupush niya kasi yung nursing niya. Nurse siya sa Pilipinas. And then, nag-stop siya nung napalipat nga dito sa Canada, nakapag-migrate dito sa Canada. And then ngayon, medyo okay na. Naisipan niya nang ituloy ulit. Kasi before, sobrang dami talaga ng requirements to be a nurse. But now, medyo binabaan nila kasi nga, nag-short talaga ng mga medical staff, lalo na sa medical field. Anyway, maggagawa lang ako ng kama kasi bumili kami ng bagong kama. And just stay tuned.